dear beloved, Boss Mike, Cervera. Sige, eto na. Pasok na. Pasok na. Brother. Pasok. Mga Pilipinong nagsasabing Ayan na, mga kababayan. Hindi nyo alam, no? Ha? Spicy Coffee, hindi nyo alam na si Sangkay, solid na DDS yan, no? Ha? Tumahimik ito. Ay, sabi ko nga sa inyo noong mga panahon na nalito yan, kami na lang dalawa nag-uusap. Bubulong yan sa akin. Sabi, naniniwala ka doon sa sinasabi ni Marlica? Sabi ko, hindi ako naniniwala doon. Pero, di ba, tignan natin, hintayin natin. Kung anong pagka ganyan, di ba? Mga ganun, eto na, mga kababayan. Nanahimik yan. Nanahimik yan. Ay, ngayon, pakinggan natin. Si Sangkay! Alam ko, nanonood yan nanonood. Ha? Uy! Nanonood yan! pro Marcos, dumarami. Ayon daw po ito sa survey. Pro Marcos, dumarami ayon daw sa survey. Bakit? Marami ang mga Pilipinong nagsabing pro-Marcos sila base sa survey ng grupong Octa Research, habang bumaba naman na mga nagsabing sila ay pro-Duterte. Hoy, Sangkay, kita mo, sabi ni Girlie Bangko, babalik na ulit ako kay Sangkay. Ang daming nang iwan kay Sangkay, sige, tuloy. So dumadami daw po ang pro Marcos. Ngayon, bakit sila dumadami? Bakit dumadami ang mga pro Marcos? Bakit? Ang tanong sa tugon ng masa survey na ginawa nitong second quarter ng taon, alin ang pinaka naglalarawan sa kanilang political preference? 36% ang nagsabing sila ay pro-Marcos admin. 36% ang mga pro Marcos. Mas mataas sa 31% noong Marso. 16% naman sa mga tinanong ang nagsabing suportado nila ang mga Duterte. 16% mga pro Duterte. So kalahati mga Sangkay, At kanila mga kaalyado. Mas mababa kumpara sa nagsabing ganyan sila noong Marso na nasa 20%. 31% naman ng mga sinurvey Ay, sa mga hindi nakakaalam, kasi parang nagtataka kayo, Ha? Sa mga hindi nakakaalam, nagtataka kayo, ito magkakasama, sila Maharlika, Banatbay, sila Mocha Uson, sila, lahat yan, marami yan noon. Nila SAS, di ba? Yung mga yan, mga DDS yan. Mga kababayan. Mga solid. Di ba? Ngayon, nanahimik yan Buti, nandito akong tinatanungan sige, tuloy. Sanggan dikit natin yung mga kababayan. Okay, tuloy. ang nagsabing wala silang sinusuportahan. Malaki yan mga Sangkay. So 31% sinasabi wala silang sinusuportahan. So malaki-laki po yun. Ito po yung mga neutral. Mga neutral lamang po sila. So, ang ibig sabihin, pagdating sa halalan, malaking bagay itong mga neutral. Naalala ko mga Sangkay, nung tumakbo si Bongbong Marcos sa pagkapangulo ng Pilipinas, alam nyo, ang isa sa nakikita kong dahilan bakit nanalo si PBBM? Dahil po yun sa mga neutral. Yung mga hindi pro-Duterte, hindi pro-Marcos, nakikinig lang sila. Kasi malaking bilang yun Paano nyo pakinggan nyo yung paliwanag Then nakita po natin bigla mga Sangkay yung pagragasa nung eleksyon bago maghalalan, nakuha yung loob ni PBBM Dahil po sa, ang tingin ko doon, kung bakit si BBM hindi gumaganti mga Sangkay sa kabila po ng mga pambubuli sa kanya nung during campaign, strategy mga Sangkay para maawa ang mga Pilipino, magkaroon po ng nakaka-turn on yan, di ba? Kahit sa pelikula Kung sino ang inaapi, Fiona, pakinggan mo na ito, Fiona Marlin, ito na. Pakinggan nyo na yung mga banat, doon ang maraming Pinoy. Diba? Ganun po ang nangyayari. Actually, itong ginagawa ni PBBM ngayon is same strategy during campaign season. So, ulitin po natin. Ayon po sa survey, lumalabas na mas marami daw pong pro-Marcos, 36%.
Ang 16% daw po, mga pro-Duterte ito. Mhm. So sila, mga nagbabardagulan po ito, mga sangkay. Mm. Sa tingin ko, strategy din po yan ni PBBM Kasi, Ah. di ba ngayon, hindi rin po siya nagre-reply sa mga mga nagki-criticize o mga nambubuli sa kanilang pamilya. Namimili si Pangulo. Kapag babae hindi niya pinapatulan, si presidente, pag babae hindi niya pinapatulan. Pero kapag ganito, papatulan niya. Ito pakita natin. Is a professional liar. At parang jukebox yan Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Kaya hindi ko walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Yan. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. Yan, ganyan. Ilan bang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot kung saan-saan. Hindi parang yun ang doon ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Kita nyo? Nakita nyo si Pangulo, namimili ito ng papatulan. Ulitin ko, pag babae ho, pansinin ninyo, hindi pumapatol ang Pangulo. 'Di ba? Hindi pumapatol si presidente ng mga pangulo, ng mga babae. Pero kapag lalaki, tulad ni Digong, pinatulan ni Digong Ay ni Pangulo si Digong. Ano sabi ni President Bongbong kay Digong? Baka dahil yan sa fentanyl. Simpleng-simple lang mga kababayan. Simpleng-simple lang. Po natin yung tayo mga Pinoy, kung sino po ang inaapi, doon po tayo di ba? Yan po, kasi masyado tayong malapit sa mga palabas, sa mga drama, di ba? Kita nyo, yung mga kabataan ngayon, sino ang kinagigiliwan? Anong mga palabas? Mga K-drama. Di ba? Mga K-drama yung mga kinahuhulmalingan. So, ngayon, eto na nga ang report. May lumalabas mga sangkay na issue kay PBBM at ngayon damay na po ang kanyang pamilya. Na may mga anak daw po si Bongbong Marcos na gumagamit. Pero alam niyo guys, ayan na! Ayan na ayan na, tignan ninyo yung mga banat kasi wait lang kayo. Ganito lang naman kasimple yan Kung mayroon pong ebidensya, ilabas. Yan! Yun lang. Kasi hindi po pwedeng salita lang ng salita, walang ebidensya. 'Di ba? Ang mangyayari dyan, chismisan lang po yan, paninira. Kita nyo, paninira lang! Sinasabi ko sa iyo, oy! Galit Prado, balik na tayo kay Sangkay. Pag-aralan nyo yung sinasabi ni Sangkay, sabi ko sa inyo, iba ito. Oo, iba na. Pasok. At tayo mga Pinoy, huwag tayo basta-bastang maniniwala sa mga chismis lang. So parang sinasabi niya, tayong mga Pinoy, huwag tayong basta-basta naniniwala sa mga chismis lang. Ibig sabihin, sino yung chismis? Yung mga DD shit. Diba mga kababayan? Sino ba gumagawa ng chismis? Mga DD shit. Grupo ni Duterte, mga kababayan, Especially, ang pinag-uusapan po dito, mga sangkay, ay tungkol po dito sa, may malalim po Ang binabanatan dito yung first family, yung nakaupo. Diba? Yung nakaupo, si Bongbong Marcos mismo. May mga nagsasabi, mga sangkay, na kaya ginagawa ito kasi gustong maagaw daw ang pwesto kay PBBM. Pwedeng totoong ganun, 'di ba? Hindi, yun talaga yun, Sangkay Hindi pwede. Yun talaga yun. Aagawin talaga. Di ba? Aagawin talaga ang gusto ng mga DDS. Di ba? Sige, tuloy. Pero mga sangkay, ito nga, patuloy po silang nagpapasabog ng kung ano-ano. And to be honest, ako in my own opinion, nung nilabas po talaga yung video, yung nilabas na, nung nilatag na yung video, Ayan na.
Yung nag-ano daw si BBM, nagpupulburon. Oh. Nung nakita naman po natin lahat Oh. na yung video na Nakita daw nating lahat, di ba? Sangkay na kaya ginagawa ito kasi gustong maagaw daw ang pwesto kay PBBM. Ah. Pwedeng totoong ganun, di ba? Hoy, mag-like muna kayo! Pero mga sangkay, ito nga, patuloy po silang nagpapasabog ng kung ano-ano. And to be honest, ako in my own opinion. Ayan na! Yan yung opinion ni Sangkay. Pakinggan ninyo, ha? Pakinggan ninyo. Oh. Nung nilabas po talaga yung video, nung nilatag na yung video, yung nag-ano daw si BBM, nagpupulburon. Nung nakita naman po natin lahat Oh. na yung video na yun ay peke. Oh, peke! Sabi ko sa inyo eh. Peke. Wala. Marli ka, oh. Sabi ni Sangkay, peke. Na-turn off po tayong lahat. Oh. Mismo, marami. Na-turn off na! Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Ha? Na-turn off na si Sangkay. Bye! Ganon. Sorry. Mismo, marami mga pro Duterte, hindi na po sinasakyan yung video na yon. Correct! Oy, magpa-drug test na kayo, mga Duterte, oy! Kasi sablay po talaga, yung tenga pa lang. Tapos ang nakakatawa pa dito, dahil sablay yung tenga at saka yung buhok o kung ano-ano pa, sasabihin nila, hindi, nagpa-opera kasi ng tenga. Nagpabago ng tenga si PBBM. Yung si mga sangkay, very deep. Di ba nakakatuwa na, di ba, mga kababayan? Tama eh! Oh, magpa-drug test muna si Digong! Oh. Kaso, Desperate na ano. Ako, mga sangay, neutral ako eh. Wala naman akong pakialam sa mga bakbakan na yan. Hindi po ako stress pagdating dyan. Bahala kayo sa buhay niyo kung sino yung mga kinakampihan nyo. But I have my own analysis regarding sa issue na yan. sabi niya lang yan. Ha? Hoy! Sabi niya lang yan. Oh. Laktawan natin dito na sa may reaksyon. Tumama sa paniniwala natin. Ah. Kapag hindi angkop sa kung ano ang pinaniniwalaan mo, sasabihin ka agad natin, bayaran yan. Oo nga. Alam nyo, kami mga vlogger, mga sangkay, ganito lang yung mga mukha namin. Pero may Oh. mga pera din naman kami. Yun! Ganito lang yung mga mukha namin, mga gwapo lang kami, pero may pera naman kami. May mga pera kami. Hindi namin kailangan ng... Huwag mong idiin! Dinidiinan mo kasi. Oh, sige, dinidiinan mo. Yung mga ano, yung dating ano nyo, DDS, ngayon ano, binabara na yung mga sinasabi nyo. Ano? Ngayon, mga sangkay, eto na. Kung ano yung reaction ni Atty. Libayan, relax lang, ha? Relax lang. Pakinggan po natin mabuti, hindi yung tipong, hindi, bayaran kasi yan. Kung ano yung reaction ko, nalabag sa yung paniniwala, ano lang, makinig ka lang. Hayaan mo lang magsalita. Kasi opinion namin to eh. Oo nga. Ano namin to eh. Chance namin na magbigay ng opinion regarding dito. Actually, di nga ako nag-ano dito. Hindi nga ako nag-re-react. Mga sangkay. Pero alam nyo, isa sa nakikita ko, ang dahilan kung bakit dumadami yung mga pro-Marcos, dahil sa mga ganitong klaseng pasabog. Kasi wala pong ebidensya. Yan! Uy, iba naman kay Manang Aimee ko to. Si Sangkay, never naman itong bumatik. Wala naman kayong matandaan. Ito mga kababayan wala naman kayong matandaan na bumatikos ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Walang ganun. Hanapin ninyo kung meron siyang batikos kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala. Bakit? Kasi, mga kababayan, naghintay ng mga itinanim sa aming mga isipan na meron daw polborong video. Wala. Di ba? Wala na. Di ba?
Walang ganun. Sige, tuloy. Hindi naman po kasi mangmang ang mga Pinoy na maniniwala kaagad sa mga ganitong accusations. Siyempre, titingnan po muna nila kung tama o mali. Kapag walang ebidensya, ibig sabihin lamang po nun, walang katotohanan. Kasi walang nilalatag eh. Kwento, kaya ko nga magkwento eh. Pwede kong sabihin na, hindi, nakita ko rin si, ganito. Nakita ko rin si Zuanzo, bumabatak, gumagano, no, nakita ko siya, may daladalang kung anong bagay, tapos ginanon sa ilong. Pwede kong gawin yun. Pero ang punto pa rin doon, totoo ba? May ebidensya ba? Halimbawa ngayon, mga sangkay, ito, yung kumakalat na video na ngumingiwi si BBM, o Ayan kaya sino ba to? Yung DILG secretary. Guys, alam nyo ba, minsan ganun ako. Yung tipong, ganun, no? Kusang gumagalo yung dito mo. Lalong-lalo na pagpagod ka. Di ba, pagpagod ka, sobrang stress mo na. Kaya minsan, nag-iingat pa ako dito. Sa mga vlog o kaya sa mga live natin. Kasi baka isipin na naman nila, nakakaroon na tuloy tayo ng ngayon, trauma. Iniisip na tuloy natin, mamaya pag gumalaw yung ko, sabihin ng mga viewers na, uy, nag-a-addict yan si Sangkay. Yari ka. Sasabihin ng mga DDS, kasi bangag ka din Sangkay eh. Kasi gumagalaw yung panga mo eh. Di ba? Grabe. Ganun dapat. Okay? Bakit? Pakinggan na lang natin, mga kabats natin. Ang hindi ko talaga gusto dito, no, dun sa mga ganitong klaseng interview, dun sa mga ganitong klaseng revelations, even if they sabi nga nila, ang nakikinig sa sabi-sabi, walang bite sa sarili. Yung mga DD shit, ganyan. Basta sabi-sabi, nakikinig. Guilty pa rin si Sangkay kasi nananahimik siya. Excuse me po. Sangkay. their group say that it's true, mga kabatas natin. Ang problema dito, mga kabatas natin, sabi ni Sari, kapag nagngiwi-ngiwi yan, ibig sabihin na sobrahan sila. Di ba si former President Duterte, meron din ngiwi? Meron palang ngiwi si Digong eh. Bakit si BBM lang pinupuna nyo? Di ba? Mayroon din pala daw si ngayon ko lang narinig to Sabi ni Sangkay si Digong humingiwi daw. Kaya pala ayaw magpa-drug test, ganun ba yon? Hoy, Digong, magpa-drug test ka na. Hinihingi na nila nila union. Di ba? Ngiwi pala itong si Digong. Tuloy. Ano rin siya eh. Actually, yung kay former President Duterte, talagang sobrang ngiwi. Kasi parang gumano na yung bibig niya eh. Umano na talaga. Ako ang tingin ko naman doon, katandaan. Dax. Katandaan. Yun. Tanda na kasi si PRRD. Ganun talaga yung pag mga tumatanda. Kumbaga, wag natin ibase sa kung ano ang... Kasi minsan ganun talaga, lalong-lalo na yung mga pagod talaga. Minsan, umingiwi na bigla, di ba? Kahit nga ako, minsan gumagalaw yung kung anong facial expression ko. Kaya dito, nag-iingat na tuloy ako. Mamaya, masabihan tayo na, uy, si Sangkay din. Bangag din yan, Ayun na! Yun na nga sabi dito. Magpa-drug test ka na daw. Gumagalaw yung dito ng kusa. Guys, mga Sangkay, hanggat walang ebidensya, ibig sabihin nun, hindi totoo yung paratang. So, tuloy po muna natin to. Hindi totoo yung paratang. Hindi naniniwala si Sangkay sa mga paratang nyo, mga DDS kayo. Kaya tuloy, wala na. Ayaw na si Sangkay. nagkakaroon ng premium yung trial by publicity. Okay? Nagkakaroon ng premium yung trial by publicity. Anong ibig sabihin nun? Nasisira yung presumption of innocence dito sa Pilipinas. Pinapalabas ngayon, mga kabatas natin, na kapag ikaw
inakusahan ng isang bagay at hindi ka nagsalita dito, mga kabatas natin, guilty ka o may tinatago ka. Mhm. That's not supposed to happen. Ang dapat mangyari sa atin, mga kabatas natin, is we should deserve from the people who are accusing other people of evil, vile, bad, or criminal things to produce more evidence. Gets nyo ba? Yun dapat. That's how critical thinking should work. Wala silang ganon. Wala. Critical thinking, wala. Hindi sila marunong nun. Yun ang point, mga sangkay. Yun yung point. Nagets nyo ba? Yung taong sinabihan ng masama, hindi siya yung magpapaliwanag tungkol dun, kundi Correct. yung nag-a-accuse. Ayun, ulit natin. Hindi nga ganun ay Chang. Oh, yun, oh. Tingnan mo, oh. Sabi ni attorney, Oh, attorney yan, ha. Di ba? Dapat, kung sino yung nag-aakusa, dapat siya yung magbigay ng ebidensya. Ganon. Di ba? Our beloved Boss Mike.